College Rival Saga Chapter 12. Pagkatapos ng live stream na tumagal ng halos 10 minuto, agad itong naging viral. Pumutok ito sa social media at naging headline sa ilang online news platforms. Sa plaza ng Nayon, isa-isa nang lumalapit sa kanya ang mga kakampi at taga-suporta. Ayos ka rin bro, yung pahayag mo, boom, diretso sa punto. Ibang klase ang tindig mo doon, Hanemichi. Di mo lang ipinaglaban ang sarili mo. Pinakita mong may paninindigan ka. Yung ganyang puso, yon ang kailangan namin sa kupunang ito. Habang nilalakad ni Sakuragi ang daan, pabalik sa kanyang tinutuluyan, bitbit niya ang mas mabigat na responsibilidad, hindi lang bilang player, kundi bilang bagong inaasahan ng isang bansa na tumanggap sa kanya ng bukas palad. At sa puso ng bagong pag-asa, isang panibagong yugto ang nagbubukas. Hindi lang siya si Hanemichi ng Shohoku. Isa na siyang Pilipino sa puso, sa laban at sa dangal. Ilang oras matapos ang kanyang matapang na pahayag sa TikTok, hindi inakala ni Sakuragi na agad itong tatanggap ng reaksyon mula sa opisyal na samahan ng basketball sa Pilipinas. Ang Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP. Sa kanilang opisyal na pahayag sa social media, isang bukas na imbitasyon ang inilabas ng SBP para kay Hanemichi Sakuragi. Ang mensahe ay malinaw at direkta. Bukas ang Pilipinas sa sinumang may pusong handang maglingkod at ipaglaban ang ating watawat. Kung handa ka, Sakuragi, kami rin ay handang sumuporta sa iyo. Sa loob ng silid tuluyan ni Sakuragi sa Nayon, hawak niya ang kanyang telepono. Tila hindi pa rin makapaniwala sa mga nagaganap. Kasalukuyan niyang binabasa ang balita sa Twitter at Facebook. Halos lahat ng sports page ay nagpa-feature sa kanya. Isang mensahe rin mula kay Coach Roya ang dumating. Seryoso? Ang SBP? Gusto ka nilang makausap in person? Kami na ang bahala sa arrangements. Focus ka lang muna sa pocket tournament bukas. Napahinga ng malalim si Sakuragi. Pinatong niya ang cellphone sa maliit na mesa sa tabi ng kama. Saka tumingin sa kisame. Sa isipan niya, naglalaro ang mga tanong. Ito na ba talaga ang tamang hakbang? Handa na ba akong maging isang Pilipino, hindi lang sa puso, kundi sa papel? Maya-maya, may kumatok sa pintuan. Bro, ready na kami. Tara na't mag-ensayo pa kahit konti. Huling preparasyon para bukas. Susunod na ako. May iniisip lang sandali. Umalis si Takemeya at muling naupo si Sakuragi sa silid ng kama. Sa kanyang mga mata, dama ang bigat ng desisyon. Ngunit sa puso niya, unti-unti nang lumilinaw ang landas. Kung itataboy ako ng sarili kong bansa, baka nga panahon na para yakapin ako ng bansang kayang tumanggap ng buo. Kinuha niya muli ang kanyang telepono at nagsimulang mag-type ng mensahe. Sabihin niyo sa SBP, I'm ready to talk. Wala pa man ang opisyal na pagpupulong, isang malaking hakbang na ang kanyang tinatahak. At habang lumalalim ang gabi sa bagong pag-asa, lalong tumitibay ang bagong direksyon ng kanyang buhay bilang atleta at bilang tao. Ilang sandali pa matapos niyang magpadala ng mensahe kay Coach Roya, nagbihis na si Sakuragi at nagtungo sa training facility ng Nayon ng bagong pag-asa. Kahit may katagalan na siyang nagsasanay buong araw, nanaig pa rin sa kanya ang disiplina at determinasyon. Kailangan niyang paghandahan ang laban nila bukas.
Hindi lang ito tungkol sa paglalaro. Ito ay para sa sarili niyang dangal. Sa pagpasok niya sa training facility, agad niyang kinuha ang isang bola at sinimulang ulitin ang kanyang ball handling drills sa bawat pagpapaikot ng bola sa baywang, sa bawat drive sa basket. Dama niya ang lalim ng kanyang pinagdaraanan at ang bigat ng kanyang desisyon. Samantala, sa kabilang panig ng nayon, sa loob ng antigerong Albularyo International Airport, ay isang tahimik ngunit makapangyarihang tagpo ang nagaganap. Lingid sa kaalaman ni Sakuragi, may reinforcement na dumating mula sa labas ng bansa. Isang estratehikong hakbang mula sa pamunuan ng Bagong Pag-asa upang palakasin pa ang kanilang line-up sa darating na International Pocket Tournament. Isa-isang bumaba sa private aircraft ang 6 na kilalang pangalan sa mundo ng Japanese college basketball. Matatagal nang hindi nagsama-sama ang 6, ngunit ngayon ay muling magbubuo ng isang matibay na samahan sa isang banyagang lupaing handang tanggapin sila. Una ay si Shinichi Maki, ang matatag at may disiplina sa loob ng court. Sumunod ay si Toru Hanagata, kilala sa kanyang shooting at kakayahang pumosisyon sa ilalim. Sumabay rin si Kinji Fujima, ang mahinahon ngunit mapanganib na playmaker. Kasunod ay si Nobunaga Kiyota, ang mayabang ngunit palaban na scorer. Mula sa kabilang dulo ng runway, dumating si Akira Sendo, ang kalmadong leader na palaging may ngiti sa labi. At sa huli, ang pinakamisteryoso sa lahat, si Eiji Sawakita, ang kinikilalang pinakamagaling na manlalaro sa kanilang henerasyon. Sinalubong sila ni Coach Roya at Ira Villanueva sa mismong arrival gate. Walang media, walang papuri, lahat ay tahimik, ngunit alam ng mga naroroon na isang matinding lakas ang dumating. Kompleto ang dokumento, aprobado ng pamahalaan ng nayon, at may basbas sa pangkat nina Tia Mira. Salamat sa pagtanggap ng imbitasyon. Ang Bagong Pag-asa ay bukas palad na tinatanggap kayo. Alam naming hindi ito ordinaryong tournament, pero sa narinig namin kay Sakuragi, mukhang ito na ang panahon para muling magkaisa. Kung may pagkakataon makalaban ang ibang bansa, hakbang bitbit ang bagong kulay, gagawin namin. Habang nagpapatuloy ang maikling orientation sa airport, hindi alam ni Sakuragi na kanyang dating mga karibal at minsan na rin naging kakampi ay narito na rin sa parehong lupaing tinatawag niyang bagong tahanan. Habang nagpapakabog sa ensayo si Sakuragi, isang panibagong yugto na naman ang tahimik na umuusad. At sa darating na laban, hindi lang siya ang magiging bida, kundi ang bagong puwersa na bubuo sa mas matibay, mas mapanganib at mas makasaysayang Bagong Pag-asa Pilipinas. Ilang sandali pa ay nagtungo na sina Coach Roya, Ira Villanueva at ang 6 na bagong dating mula sa Japan patungong training facility ng nayon ng mga antigerong albularyo. Sapat ang oras para ipakita ang pasilidad na pansamantalang magiging tahanan ng elite team ng Bagong Pag-asa Pilipinas. Habang abala sa shooting drill si Sakuragi, bigla siyang napalingon sa malakas na tunog ng pagbukas ng pintuan sa kabilang dulo ng gym. Dahan-dahang pumasok ang grupo ni na Coach Roya at sa kanilang likuran unti-unting lumitaw ang 6 na pamilyar na figura. At dito na nga nagtatapos ang ating kwento. Abangan na lang natin ang susunod na video na ating i-upload. Maraming salamat po!